30 ang ang kuryente namin ngayon. So ayan, gumana. Grabe, 159. Bumababa po. Bumababa. Ano kaya solusyon nito? Ayan mga ka-farmer, isang magandang buhay, isang magandang balita. Paggising ko, sabi ko kay Chichi, ahatid ko siya. Tapos sabi ni Papa yan, pupunta daw si Marvin, yung technician. Ba, alas 4 daw umalis. Sabi ko, Chi, tara na. Hatid na kita. Kasi syempre gusto ko din pong makita. Ayan. Ba't na gano'n? Ba't na hindi pantay? Dapat lahat na. Ayan mga ka-farmer. Kasi marami sana akong plano ngayon. Dahil kukunin ko din po yung ito kailangan sprayhan, sayang kukuha din sana ako ng uod. Kukuha din po sana ako ng papaya. Ayan, tingnan nyo nagsanga siya. Ito tingnan natin, hindi ko po tatanggalin yung tumubo na yan. Sinira ng bili sana ako ng papayang ilang piraso para may papaya pa tayo dito. Napakaganda pala ng kahit buto ng papaya, dahon ng papaya mga ka-farmer sa health. Kaya lang mapait. Paano kaya maiinom yan So anyway, yun na nga ang kwento. Nadidistract ako sa mga nakikita ko habang ako'y nagsasalita kasi may hinog na din na kamatis. Hindi ko alam kung binutas na yan o naghihinog na talaga. Pero sa tingin ko baka binutas lang. So ako po'y nadidistract. So ayun yung technician mga ka-farmer, ayan, pupunta na nga. At napakaaga ang dumating. Sabi ko kay Chichi, hatid na kita ng maaga para makabalik ako. So ayun, finally na andito na. Kaya lang wala tayong mga electrician, wala si Rizal. So hindi ko alam kung paano natin gagawin. Pwede pa dito 3 papaya Tapos dito 2 pa, diba? Tama-tama yung space na ganyan. Medyo nagkukumustahan ng konti yung dahon. Ito atis pa, tanim natin dito. Atis, may binili na akong giant atis. Ito wala na itong mga kalamansi na yan. They need to matanda na kasi itong mga ito. Tatanda na yan. Pinuputol na yan mga ka-farmer. Yan yung mga una kong tinanim. Yan. Siguro mga kung nasa more than 10 years na yan. Mga 12 years na siguro. So ayan, thankful tayo. Dahil kahapon ay si Papa yan pala. Paduyan-duyan na lang. Tama kaya ang nabili namin na Tama kaya. Sa lubong ko ito, doon pala sa kanto ng banyo Sa kanto pa lang ng paradahan. Tama? Tama? Sana naman gumana. Kailangan ba ng malaking wire? Number 8 siguro. Maghanda kayo ng breaker kasi ang function nito bago nyo po So kailangan ng breaker. Kasi ang style po ng inverter na to hindi yan katulad nung agad. Antayin nyo siya mag 65 Hz. Pag binuhay nyo ito kasi ito ang H na to, Hertz kasi yan. Antayin nyo muna mag 65 yan bago nyo buhayin itong pero kung tuloy-tuloy naman na nakasaksak, okay na kung tuloy-tuloy pagka umpisa lang. Okay. Yan Pagka nag 65 na yan, saka nyo yung buhayin ng breaker para sa unit nya. So ibig sabihin ito, tapos breaker, tapos unit. Okay. Ganun po. Okay naman, meron naman siyang 3 piece siya Tama, ito inaalala ko, baka mali ka ako yung nabili natin. 3 piece to, meron po siya. Diyan ko. Ito yung 3 piece niya. First time ko po magkakabit ng China ngayon. Okay lang, basta hindi first time magkabit ng inverter. Inverter pala talaga, Inverter sabi nila converter daw. Hindi, inverter. Invert,
nagamit namin sa choking dati, ano yan, 220 volts. Oo nga, no. Tapos, Ayun, 220 volts. 220. So, meron siyang 3 phase. Tatlo po sa lapis na. So ibig sabihin, yung number 8 na wire, saan yun? In-explain mo na kay Papayam? Siya kasi mag-explain kaya. Number 8 na wire. Sa inverter to ano na? To kuryente. Doon sa kuryente. Kailangan direkta na sana, no? Iwasan nyo po mag-fluctuate kayo dito. Nako, yan ang problema. Malikot ang fluctuation dito eh. Malikot ano? Baka kailangan na naman ng ano, yung ABR. Hindi na. Hindi na siguro. Kasi ano na, magdodoble na eh. Oo nga, no? May ABR ito. Di ba yung TV para hindi mag-fluctuate, ano? Oo nga po. Wala siyang ano eh. Ganun naman talaga ang China eh. Walang ano no, manual o ano ne. Opo, wala. Wala, malupit talaga ang China. Bahala ka pag pinadala sa'yo. Parang Kasi yung drum seeder. Ito kasi may mga connection yan. Ito 12 volts, supply. Pwede kasi ito eh, magamit. Kasi hindi ko na magagamit to. Direkta na tayo. Yung sinasabi mong 12 volts na pagpapatakbo nung ano mo. 24 volts ito. 24 nga pala, oo. Try ko nga po pagka. Hertz. 65 volts. Ginagamit kasi namin to sa conveyor eh. Tsaka sa Saudi, pag ang mga bundukin po, ginagamit namin yun. Kaso mga ano yun, yung mga Johnson & Johnson control po, US, yung kinakabit ko. Ito, China, first time yung magkakabit ng China. Ito. Pero pares lang naman ng ano, no? Opo. Ayan. Baga, ha? Yun nga lang, kailangan pa mang magpalinya. Saan kaya tayo manggagaling, Papayam? Habang anong... Bale, hindi na problema. Basta importante, gumana at ano. Linya, wala nang problema. Pwede tayo magpatakbo dito. Galing doon. Pinalinis ko yan. Opo. Testing. 65 daw mga ka-farmer. Sana gumana. Ayun na. Uy, tumunog na. Hala, tumunog. Ano yung fan pa lang? Ha? Sumabay na siya. Ha? Oo. Hindi, tinanggal ko yung compressor muna. Ayan na, oh. Ayun, oh. Naririnig nyo, ha? Sana mapagana. Pumalo yung contactor niya. Pumalo? Pa-under po yan. Ha? Under po. Yun. Under po yun. Pagka pumalo si contactor. So kailangan lang daw ng number 8 na kuryente, wire para sa dito. Tapos breaker, yun lang. Ordinary breaker lang naman, ano? Ako po, ay mga 25 amperes. Ganyan. 25 amperes lang. Ito sayang to, ano mo ng buyer? Mahirap lang po ano yan, pero ayaw ko lang. Parang ang bigat, ano? Mabigat po talaga yan. Siguro nasa ano yan, nasa 50 kilos yan. 40. Ha? Ganun pong bigat. Parang simento? Bakal po kasi yan. Yung loob. Yung solidong bakal. Hindi na kasi gagamitin yan, di ba? Hindi na. Pwede mo matanggalin po para maluwag-luwag po. At least may matutungtungan dito. Halimbawa, mag-repair may matutungtungan yun. The moment of truth. The moment of truth na ba? Oo. Kaagad? Ako ladder po. Ha? Ay, dali lang. Ladder. Kabit ko na yung compressor. Titingnan pa yung karga.
Papakabitan ko na sana ng preyon eh. 404 po ang preyon nito. Okay, buti na lang. Sinik up ko ngayon eh, kasi hindi rin ako. Kasi yung gumagawa ng nito, kaya daw nila lagyan, kaya lang hindi na alam eh, puro aircon lang sila eh. Mahirap. Kasi ayaw ko, nakalimutan ko. Kaya hindi muna ako bumili ng 404. Kasi 404. may 134 eh kasi nito. Hindi, kung kunyari ako na lang magpakarga, 404 sasabihin ko. Opo. Kaya nga, moment of truth. Yan na, moment of truth na. Error. Hindi kaya. Na? Ayun na, hindi kaya. Ano po? Dito. Sa wire. Wire. Wait. Naka-forward. Bakter natin. Iba-ibang kulay yan ah. May mga error 1, error 2 pa. Naka-program siya pala. Saan pa nakakonekta itong ano ninyo? Aling kuryente? Hmm. Saan nakakonekta? Yung may mga nakakonekta pa bang aircon ganun? Binaliktad mo na ba? Iisa lang ang linya niyan eh. Isa lang. Kasi Di kaya? pagka ano mamatay yung solar natin, no? Alin? Mabigat-bigat pa yata yung gas. Malaki. Abuti ng mahigit kalahati. Mga 700, 600 siguro. Ganun po yun. Ano na yun? Mga nasa 16,000 watts. Yeah, maganda. Na? Maganda yung compressor. Oo nga oh. Iba na tunog ano? Urr. Yun, wala. Kuryente. Ha? Nakakapos ng kuryente. Yun lang. Di pa malakas sa kuryente yan? 30 ang kuryente namin ngayon. So ayan, gumana. Grabe, 159. Bumababa po. Bumababa. Ano kaya solusyon nito? Ano yun? Under. Yung compressor niya po yun, ayaw bumaba eh. 159 po. Oo. Patay tayo dito. Bumababa yung kuryente. Bumababa yung kuryente. Malayo na kasi masyado. Pero umaandar pa yung loob ano? Andar. Umaandar yung compressor eh, kasi hindi niya mapaikot. Di niya ma? Hindi niya mapaikot, napakababa niyan, 159. Ano kaya? To be continued tayo mga farmer. Kinakapos ng kuryente. Ayan ah, mandar. Pero mura lang pala yung bagong compressor. Kung ano, magsi single phase na yung compressor, Ito nga po kung lumalamig yan. edi magko-compressor na lang tayo. Dinirekta niya na eh. Walang hangin na lumalabas. Ha? Direkta ko. Walang hangin. Tumutunog yung ano niya. Yung Lumalamig oh. Umaandar siya sa rekta.
yung fan? Mandar yung compressor, wala mo ng fan. Oo nga, lumalamig. Malamig siya. Lumalamig. Maraming marites dito, ito, dalawa. Yung marites. Ay, nako. Medyo challenging daw. Yun ang sabi ko. Lakas ng compressor ah. Kaya isipan ko po muna. Isipan mo na. Hindi, kung ano, balitan natin. Po, sayang po. Ha? Magkakamit po yan. Hindi, kung Magda-diagram muna ako at baka magka-problema pa tayo, baka mamaya tatawagan ka namin, i-istorbohin ka namin, nasa emergency, di ba? Hirap eh. hirap hanapin yan. Kaya nga sabi ko, kahit gumana ng matino ito, gusto ko sana may backup pa. Di ba? Alam mo yon, yung may backup ka na kung may mga nakasabit na baboy dyan, masiraan ka ng ilang baboy. Ano po, kailangan po din yung generator lang sa mukhang meron po. Lumalamig eh. So Malamig parang eh. hindi na ako magkakarga ng preyon yan kasi nung ano ko meron. Di ba sabi mo kulang? Kasi po yung kung titingnan mo sa unang salpak, nasa 70 lang siya. Oo. Pero ngayon nakikita ko nalamig man. Alaman natin yan. Ganda. Tuba ako. Alamig. Pero kung namumroblema tayo sa 3-phase, single phase, Pero mandar na po siya. Oh. mandar. Ano yung rekta? Paano anong rekta yon? Yung compressor lang po yun yung pinagana ko. Ah. So ang diyan, ang pinaka diyan. Baka mamaya ganun din, patay-patay. Malalaman. Testing muna, no? Testing pa mga Ilang araw? 2. Oo. Dapat hindi mapuputol. Opo. Kita niyo po, nung rekta siya gumana man eh. Sige. Anayin ko muna. Ay, gagamit tayo ng nito. May gumito. Tayo dyan. Pero at least po gumagana eh. Yun ang eh. Pag napagana ito, marami din nag-aabang dito eh. Sana mapagana, sabi ko nga eh. Pero marami pa pong solusyon. Kung talagang nahihirapan, kung magbabago ng kompresor, hindi na siya mahihirapan sa kuryente. Kung magbabago ng compressor po, magbabago rin tayo ng piping niya. Yung pipe niya, Pero ang tanong doon, hindi na siya ganun kahirap sa kuryente na hihigop ng Ay, hindi na. parang aircon na lang. Oo. Oh, So yun pala magagamit naman. pa rin po ito kasi 3-phase po kasi ang nito eh, yung sa transformer niya. May kasi niya, may transformer po kasi ito nandun. 24 volts. Eh 3-phase yun. Saan ka babadod yung kubangan yan eh? Nagising na naman? Wait lang ah. Yabang itong choy-choy na ito. Ano, gising ka na agad. Ha? Oh, picture daw. Picture. Picture. Oh, picture mo na, picture. Picture. Smile ka kay Papa, smile. Psst. Uy. Pladong pachoy na ito. Dito, cellphone. Pero ang good news, all goods ang Ang pinakamagandang balita, gumagana lahat. Ano na pala yan? Na? Ibig sabihin, walang sira. Yun ang pinakamaganda, no? Hindi sira. Saan gumagana yan sa loob? Alin? Yung fan? Oo. Oh, gumagana yung fan. Kanina lumamig pa. Ayan o, biglang, ayan, umandar na. Magsasabay na. Ayun. Umiiyak. Umiiyak eh. Ha? Umiiyak. Gumagana po yung fan motor? Oo. Tuloy-tuloy na rin na yung motor niya eh. Umiiyak eh.
Malamig na. Malamig. Pero sarado na lang po. Hintayin na ako kumuha pa. Yeah, 85 degrees Fahrenheit. Ay, sarado natin. Medyo naka ano pa eh. Dito pala yun. Sarado nga pala nito pakabit. Ayun. Yan. Sarado na. Nasa 30 degrees din pala loob yun. 30 degrees Fahrenheit. Hindi, centigrade. Pagka 85 po, nasa 30. Ah, 29 o 30 degrees. ngayon dapat bababa siya eh, no? 85. Kung lumalamig, bababa dapat, di ba? Pero bumubuga po yung ano doon. Blower, oh. Yan po yung tunog niya dapat. Yan yung normal yan tunog. Yan po yung normal yan. Siyempre, hindi naman ganun kabilis yan eh. Di ba? Mga 1 hour po. Bago yan ano. Bumaga. Kasi, alam nyo, ito lang naman ang ano niyan eh. Sabi ko nga po, gumagastos ako ng nasa 10,000 to 12,000 a month sa feeds lang po ng baboy na hindi naman na i-convert pa. Nami-maintain niya na lang po yung taba niya, yung bigat niya. Pero kung gaano ko siya binili, 30 kilos, ganun pa rin po yun. So malakas pong kumain mga farmer. Kaya sabi ko, what if kung yung 12,000 to, sabi mo ng 10,000 pesos na yon na ginagastos ko sa feeds, ay ibayad ko na lang ng kuryente, at may eliminate ko pa yung risk na yung baboy namamatay na lang bigla, nagkakasakit, tapos yung amoy pa dito sa farm, less langaw, 'di ba? Yung tauhan mo hindi pa ganun kapagod. So yun po yung kapalit nung anong yun. Kaya sabi ko, kahit 'di ba, may yung sigurado tataas ang kuryente natin dito, yung bill eh. Pero ganun din naman eh. Makakatipid pa rin naman po ako dahil nawala din naman yung gastos ko sa feeds. So yung benefit na makukuha natin, ayun. May ginalaw siya. Yung makukuha natin naman eh, kumbaga marami ang kapalit. Oo. Ayan, ayan. So ang nagiging problema natin, yung kuryente po dito sa amin, dahil malayo na kami sa transformer, ay mahina. So pero sabi niya hindi din kailangan ng transformer eh, kasi 220 naman eh. Ang ano lang, kailangan niya po ng sarili talagang linya niya na ano. Pero kung papalitan daw ng compressor, pwede namang parang aircon na lang. So sabi ko, para wala tayong maging problema, magkano lang naman po yung compressor kaysa magpakabit ng linya, mas mahal pa. Kung hindi po, may option yan. Tingnan natin. Pero gumagana na lahat eh. Ayun oh. Gumagana na po. Kaya lang talagang yung kuryente, gumamit na kami ng voltage regulator oh. Wala din. Depende sa wattage siguro, kaya ano, hindi din kaya. Parang Spider-Man. Spider-Man. Yeah. Yun. Natin makikita yung ano. Ito kailangan natin. Bagay casing lang naman to eh. Pwede nating pagandahin ito. Ano pa lang? Fan.
Napagana niya yung fan kasi kanina. Yan, parehas meron. Compressor wala pa. Wala naman daw sira eh. Wala namang sira. Andyan pala sa baba si na Sydney. So ayan, narinig ko na yung grass cutter. Kailangan din babain yun. At pinangako ko din sa kanya na i-vlog din. Form of advertisement na rin. Medyo ano kasi to eh, medyo may kailangang i-ano ng kaunti dahil unang-una galing po ito sa high voltage na lugar. Kaya kinailangan ng transformer. Ito yung transformer niya. Kasi galing siya sa 400 sa Middle East. 415. Kaya nagkaroon ng step down na para sa 220 kasi 220 volts po yung cooling system niya. Kaya nagkaroon siya ng sariling transformer. Ngayon, nagiging problema naman yung higop niya ng kuryente. Pero sabi niya naman gagana yan. Cross fingers tayo mga farmer. Marami din po kasing mga nagsabi na talagang syempre nire-respeto natin yan dahil may mga experience din sila. Alam din naman nila. So pero tingnan natin kung anong magagawa ni brother. Ang kinaganda ay all goods yung ating unit. Wala pong problema, lahat gumagana. At mukhang hindi ako maglalagay ng preyon daw. Ayun lang, di ba? Napakagandang balita na yan. Tapos meron pa kaming plan B. Kung sakaling talagang yun ang magiging problema, bibili tayo ng compressor na parang ang sabi niya magiging parang aircon na siya. Yung akma na talaga sa hindi na single phase na. Pero kailangan pa rin ng inverter kasi meron pang yung sa fan yata 3 phase pa rin yun nangyayari. Hindi ko alam masyado mga farmer, basta ako iniintay ko lang itong Dalawang fan motor pa rin po nabuhay. dalawa magkabila gumagana. Kaya pabuhay ko po. Yan po. Teka lang. Ay. Wala. Isa lang ang gumagana. Isa lang. Yung isa wala. Kaya lang po. Ibutin ko lang.